played stupid games, so they're being rewarded with stupid prizes. Kausap po natin ngayon former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin, Pinky. Very good news, of course. Kanina nung kausap kita, sabi mo nga, you knew this all along. Hindi ba, ever since naman alam po ninyo, kung kayo'y objective, talaga naman masyadong klarong-klaro na lumabag sila sa saligang batas. Masyadong maliwanag yung sinasabi ng Korte Suprema. Yung pag pag nag-file ka ng impeachment complaint, kailangan ilagay mo na kagad sa order of business. Hindi nila sinunod, wala silang sinunod Kaya sabi nga ng anak ko si Paulo, the HOR. Alam niyo po, Attorney Sal, nung unang lumabas po itong breaking news, nag-iisip nga ako kung anong naging desisyon bago ko pa man nabasa yung press release. Of course, hindi ko pa nakikita yung buong buod nung desisyon. And I was wondering, saan ho kaya nagkaroon ng desisyon dito ang Korte Suprema tungkol ba dun sa initiation na tinatawag o dun sa nakapaloob sa Article 11, Section 3 ng Constitution that says that it should be included in the order of business within 10 session days. And parang lumalabas, dun nagkaroon ng violation. Yes, kasi maliwanag naman yun. Dapat pag natanggap mo yun, you have 10 days na ilagay mo sa order of business. And then, i-refer mo na ngayon sa Committee on Justice. And then they have 30 days para mag-deliberate sila. Tapos maglalabas sila ng resolution. Itatapon mo sa plenary and they will decide. And even doon sa tinatawag na more than one-third, kailangan pa rin na merong kasi resolution na nakalagay doon Resolution na dapat manggagaling yun sa Committee on Justice. Lahat yun nilabag talaga nila Talagang lantaran ng paglabag. Kaya hindi nakataka-taka na ganun ang desisyon ng Korte Suprema. Yung ganito po, alam naman natin na sabi nga unanimous. Subject pa rin ho ba ito sa motion for reconsideration kahit na ganito po ang naging boto? Well, that is a remedy given under the law. They can always file it. Pero given the fact na unanimous yung 13, wala na yan, malabo na yan. Sundin na lang ho natin kasi maliwanag naman talaga ang salita. Yun ang dyan. Yan ang dapat kasi sinasabi nila, oo, syempre magmo-motion yan. Pero yung unanimous, sa madaling salita, may ibang dito, merong ibang anggulo na justice na nagsasabing, hindi kasi ganito yan. Walang ganun Walang opinion na nag-o-oppose doon sa 13 na naandun. Di ba? So, ibig sabihin, mga kababayan, pag unanimous, malabo na yan. Kahit emotion pa nila yan. At saka, eto sa sobrang taas ng ihin ng mga congressman, hindi na sila magmo-motion. Hindi nga sila nag-submit ng kanilang, hindi nga nila sinagot yung katanungan ng Supreme Court. Magmo-motion pa kaya? Kaya na yan, malinaw na sa malinaw. Malinaw na sa malinaw na talagang meron pong nilabag na batas o due process para impeach si VP Sara Duterte. In other words, mga kababayan, yung impeachment ni VP Sara Duterte, it's all about politics. Nilabag yung batas Hindi dinaan sa tamang proseso. Pinaspas. Halimbawa na lang po, ikaw nahuli. Tapos yung proseso pinaspas. Hindi ka pinasagot. Kasi ganun dapat Pare may demanda sa'yo. Pare may nagdemandang tao sa'yo. Dinimanda ka niya. Oy, ganito ka, bla bla bla. Dapat pasagutin ka. Tama, mali. Hihingin ka ngayon ng sagot ng piskal. Ano masasabi mo dito? Actually, bago pa yun, meron pang tinatawag na mediation Ano yun? Susubukan muna kayong pagkasunduin. Ano ba problema? Ganito. Yan, meron yan. Ito, parteho ito ng due process. Pero imaginein mo, lahat yun hindi dinaanan. Hindi ka hiningan ng sagot doon sa demanda ng kalaban mo. Nung nag-a-accuse sa'yo, hindi ka hiningan ng sagot ng piskal. Tapos basta na lang niya sinagmit sa court at sabi naman ng court, warrant na yan.
nang hindi man lang humihingi sa'yo ng kahit na ano. Nangyari sa akin yan eh. Hindi ko na sasabihin. Bakit? Ang simple lang ho yun. Na may namuliti ka. Meron pong politikang kasama. O sa madaling salita, may palakasang naganap. Kaya hindi dumaan sa due process. Okay. Kung gayon, ganun din ang sinasabi ng Supreme Court ngayon. Unconstitutional yan. And the Constitution, when you say that, yan ang pinaka-supreme. So, para talagang sinasabi, hoy, mga walang nya. Ito'y lengguwahe lamang po ng pangkanto. Kunwari, i-interpret natin yung sinasabi ng Supreme Court. Hoy, mga ulul. Hindi nyo mo lang binigyan ng pagkakataong sumagot yung inaakusa nyo. Tapos anong ginawa nyo dun sa mga unang demanda? Pinaspas ninyo. Para lang malusutan yung due process. Tapos hindi man lang yung pinabasa, pumirma ng lahat ang mga congressman. Ano to, nagkabigayan? Mga handot kayo? Hindi, kunwari lang ha. Hindi ko sinasabing ganyan sinabi. Ini-interpret lang natin sa lingwahe natin. Sarili nating version to. Ano to? Wina 150 ninyo? Tangin, daig nyo pa mga bakla ah. Tapos nung sila na binigyan ng due process, binigyan sila ng due process, sinabi sa kanila, bakit ganito ginawa ninyo? Huyo ka. Di ba? Hindi sinagot. Tapos aasa kayo ngayon na napakawalang niya. Batas. Attorney Panelo, ang sunod ko pong gustong malaman sa inyo, yung inyong akiwari, ang inyong insights. Hinggil sa posible daw po hindi ko alam kung narinig niyo po yung aming reporter kanina, si Dexter Ganibe, na sinasabi nga, iba-iba din po yung naging reaksyon ng mga senador. One is actually saying that pwede pa nilang, it can come down to a vote among the senator judges kung susundin nila itong naging desisyon ng Korte Suprema. Nangyari daw ito during the time of the impeachment of Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona. What do you think of this? Wala yan. Yun naman ako nagbibigay ng opinion, hindi naman abogado. Pag abogado ka, talagang saludo ka na sa Korte Suprema. Sabi nga sa College of Law namin yung desisyon ng Korte Suprema, kaugnay sa isang batas, tama man o mali, tama sila. Supreme sila That's yun true! Yun ang tungkulin sa kanila. Sila lang ang may kapangyarihan na magdeklara ng isang bagay na ginawa ng isang opisyal o ahensya ng gobyerno o sangay na illegal. Kaya saludo na lang tayo. Isa pang tanong, Attorney Panelo, what about yung sinasabing yung mga katagang judicial overreach? Nagkaroon daw, para sa ilan, ng judicial overreach ang Korte Suprema hinggil dito. Pinasabi ko kasi nung walang galang na sa ating fraternity brad, Justice Tony Carpio. Overreach daw kasi hindi dapat daw pakialaman yung proseso ng House of Representatives kung nabasa nila, ano bang ginugol nilang oras. Madalit sabi, maraming tanong ang Korte Suprema, hindi daw dapat na ginagawa yun, overreach sa'yo. Nakakalimutan ni Justice Carpio. Yan ang problema kasi, pag bias ka ng dati, bias din ang opinion mo. Na ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na tingnan kung ang isang hakbangin o akto ng isang opisyal o sangay o ahensya ng gobyerno ay legal or illegal. At malalaman nila yon, factual kasi yun. Kaya kailangan bibigyan mo sila ng impormasyon at pruweba na hindi ka nag-abuso kasi they will determine precisely the justices whether or not there was a grave abuse of discretion. Paano mo malalaman kung nagkaroon ng malaking pag-aabuso kung di mo alam yung facts ng kaso, yung kalakaran surrounding yung mga circumstances surrounding the initiation, the transmission, and how it went about. Alright. Kailangan talaga malaman nila yun. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, former Chief Presidential Legal Counsel. Ayan. So, napakaganda ho ng paniwalag ni Panelo. Ang Supreme Court. Yun na yun. Pinakakataas-taasan na po yun. Wala na pong mas tataas pa dun.
Kaya nga, yung desisyon ng Supreme Court, dapat galangin na lang ng mga senador. Or else, magkakaroon talaga tayo ng crisis niyan. Di ba? So, hindi ako yun din ang sa aking pananaw. Pero sa tingin ko naman, si Chis Escudero would respect the Supreme Court. I think. Wala ho kasi kahit sinong tanungin mo, matinong abogado yung matino, wag mo tatanungin yung mga nadisbar. Yung matino. Final na yan. Final na po yan. Supreme Court na po yan Kaya, mag-expect po kayo mga kababayan na babaha pa ng babaha. Iiyak po ng iiyak ang Pinklawan, ang Dilawan, ang mga teroristang aktivista, mga kaliwa, at syempre, huwag nating kakalimutan ang mga tangang tanso. Yung mga tangang tanso, yan ang talagang iyakin. Sobrang iyakin yung mga yan.